Ay, so punta tayo ngayon dito sa chart. Magta-top down analysis tayo starting from weekly followed by daily and then H1 time frame. So titignan natin kung sinusuportahan ba ng chart yung naging bearish sentiment. Kasi kung nanood kayo ng part 1 natin, sa fundamental analysis, bearish ang euro and bullish kay US. Kasi nga may geopolitical tension or uncertainty. Tapos sa COT report naman, nag-shift ang mga big institutions from bullish to bearish. Sa retail sentiment naman, mas marami ang naglolong. So dapat ay contrarian tayo. So mag-short tayo dapat. Alright? So let's begin. So dito sa weekly chart, malinaw pa rin na ang Euro-USD is still trading inside the larger range. Alright? So kumbaga nagpipingpong lang siya from this resistance and ito yung support area. Pero ngayon, look at the weekly, nasa gitna siya or naririto siya sa equilibrium. And of course, as trader, it matters a lot kasi yung location very important sa atin. Kasi kapag nasa gitna ka ng weekly range, usually hindi yan yung best place for us to trade. Kasi sa mga ranging market or yung mga sideways, mas okay na mag-trade kapag nasa upper extreme or sa lower extreme dito. Right? Pero ngayon, nasa gitna ang price. But if we look left, ayan. So, meron ditong impulsive move to the downside dito kay Euro USD. And then ngayon nga ay nagpipingpong lang siya dyan sa area na yan. So dito sa weekly may lower lows and lower highs, but currently nga ay nagsa-sideways lang siya. And baba tayo sa daily. Galing tayo sa uptrending market kasi merong series of higher highs and higher lows. As you can see, umakyat siya. So nagkaroon ng momentum pero after reaching the higher area around 1.2064, nag-start na siyang bumaba. Okay, meron tayong nakikitang lower lows and lower highs. Pero ngayon, sitting ang price dito sa area na to, which is ito yung ating immediate na support sa daily time frame. Alright? Nakakita tayo ng bounce ngayon kasi nga nasa support area tayo. So, ibig sabihin dito sa daily, nasa recovery tayo. So, itong ginagawa niya na to, corrective lang yan. Okay? Nasa corrective pace ang market ngayon. Alright? After nitong downside na move niya. So, bearish tayo dito sa daily time frame, but nasa support area ngayon kaya dinedepend pa ng mga buyers itong level na to. But of course, hindi pa natin masasabi na merong bullish continuation habang hindi pa nabe-break ang level na to. Right? Okay, so yan yung ating immediate resistance dito sa daily time frame. So therefore, habang nasa baba siya niyang resistance na yan, ang mga sellers ay possible pa rin talaga na i-push ang price to the downside. Okay, so baba naman tayo sa hourly time frame. So dito naman sa hourly time frame, mas clear na nasa short term recovery ang market. Alright? But right now, ito ma-observe nyo, unti-unti niya nang binabasag itong trend line na to. Okay, and tingnan natin yung EMA 200. Yan, so ngayon, and dito siya, hovering siya dito sa EMA 200. And EMA 200 is sloping downward, so ang read natin dito ay humihina na rin ang mga buyers. Dito sa hourly time frame ay bearish tayo kasi yan, nagkikreate siya ng lower lows and lower highs. And ito, well-respected itong EMA 200. So ngayon, andito ulit siya sa EMA 200, kaya magandang mag-abang dito ng sell opportunity. Okay? So, nag-a-align yung ating fundamental sentiment at ang ating technical analysis. Okay? And dahil align nga ito sa COT at retail sentiment, magiging mataas ang probability ng bearish continuation. And syempre ang tanong, paano natin siya ite-trade? For our game plan, alright, so number 1 nga, bearish continuation tayo. So habang hindi nare-reclaim ang intraday resistance natin, which is na dito sa around 1.1635, sell on rallies tayo. Huwag natin i-chase yung longs. Kaya very important na tinitingnan natin yung trend kasi as you can see overall nasa downtrend yung structure ng Euro USD. Magse-sell tayo if magkaroon dito ng pullback, okay? So dito sa middle nitong channel na to, kasi previous support yan na possible na mag-act as resistance and then we can sell. Plan B, if hindi na talaga siya nagkaroon ng pullback at basagin niya na itong support na to, okay, pwedeng
Okay, so pwede tayong mag-sell dyan. Ang magiging plan natin dito ay break and then sa retest tayo mag-sell. Okay, syempre, hindi naman natin kontrolado ang market. That's why we also need to plan for a bullish invalidation. If umakyat ang price dito and mag-hold itong middle ng channel na to, pwede tayong mag-buy pero hanggang dito lang muna yung ating first TP. Alright? Yan, kasi if mag-hold yan, possible na inire-respect niya pa rin itong channel na to. Ayan. So, ayun lang mga kapip and I hope marami kayong natutunan sa video na ito. And kung hindi pa kayo nakaka-join sa aming community for free, join na kayo. Yung community namin ay may complete lessons pa from basic to advanced. See you inside!